Hello po mga kasari, good morning. So, ang aga nga ni Pure Gold, kaya ayan, salamat. So, di pa nga ako tapos magkape, no, pahinto-hinto, kaya ito, inom muna tayo ng kape. Kasi nga, kinukuha pa yung ating mga order doon sa kanilang sasakyan. Kaya ayan guys, busy na naman tayo ngayong araw ng Sabado, June 21, 2025. So, ayun nga yung sasakyan nila guys, basta araw ng Sabado talaga, asahan na natin magsidatingan yung ating mga delivery, kaya dapat ihanda na natin ang ating mga pambayad. So, ngayon guys, habang busy ako dito sa aking tindahan, so, mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo, kaya panoorin nyo lang to hanggang dulo para magkaroon din ng konting idea yung mga gustong mag-sari-sari store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dulo para malaman nyo kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit mas gusto ko magkaroon ng sariling negosyo kaysa empleyado. So ayan, masaya na naman tayo dahil mayroon naman tayong natanggap na pa-free. Kaya thank you Pure Gold. Kasi masaya na naman tayo guys pag mayroon natatanggap dahil malaking dagdag kita na rin to sa ating tindahan. Kaya ayan, talagang malaking tulong talaga no pag mayroon tayong mga ahente dahil hindi na tayo napagod dahil i-deliver na lang nila dito mismo sa ating tindahan. Kaya salamat. So ipapasok ko muna to sa loob guys, yung mga paninda na bagong dating kasi nga ayan dahil mag-alas 9 na, so magluluto na muna ako at gisingin ko muna yung anak ko, siya muna ang bantay. So, ito na guys, balik na tayo dahil nakapagluto na ako, kaya ayan, check na natin isa-isa yung mga items na dumating kung kompleto ba. So, ito nga ang resibo guys na binayaran natin, naka-discount nga tayo ng 19.45, kaya ang binayaran na lang natin ay 8,270.55. So, ayun guys, yung binayaran natin na dumating ngayong araw ng Sabado. So ito nga guys, 6 na bag, ayan. Ayan, 6 na plastic guys. Ayan ang dumating ngayong araw. So ito tisyo, dinamihan natin. At ito nga pala guys, yung papre nila sa atin. Salamat Pure Gold. At mayroon na naman tayong natatanggap na papre. At ito nga, 3 box guys, 1, 2, 3, ayan, saka isang bundle, sito solo. Yung isa kasi ay mineral guys, pinasok namin kasi masikip dun sa labas, kasi maliit lang yung ating tindahan. So, ayan guys, ang ating mga nagsidatingan ng mga order ngayong araw. So, ito nga yung papre nila guys sa atin, isang piatos, o diba? Malaking tulong kasi ibibenta din natin to. And then, itong Kopiko Blanca na twin. Ang dami guys. Ang saya. Kaya thank you. 4 nga guys. 4 na piraso. At saka itong Sito Solo isa. At saka isang cup noodles. And then isang tang. Kaya thank you po. Talagang ang saya natin. Ang dami nating natanggap na papre. Kaya ito ang mga dahilan guys kung bakit mas gusto ko magkaroon ng sariling negosyo kaysa empleyado. Siyempre unang-una hawak natin ang oras. Kaya nasa atin kung anong oras tayo magbubukas, kung anong oras tayo magsasara. Hindi katulad ng empleyado tayo na may oras lang, talagang madaling-madali. Yung nga lang ang pagkaiba, may oras sila so makakapahinga. Pero pag may sariling negosyo, so gustuhin naman natin magpahinga pero gusto pa rin natin na magtrabaho. Kasi guys, pag magtrabaho tayo na magtrabaho, habaan natin yung oras natin. So, mas malaki ang kita natin, di ba? Kaysa empleyado lang, kung magano lang yung araw nila, so yun lang talaga ang kita nila. Kaya kung may sarili kang negosyo, kung masipag kang gumising, hanggat kaya mo, so tuloy-tuloy lang. So talagang malaki ang kikitain mo. Kaya ito talagang gusto ko guys. Kaya gusto ko talaga ng sariling negosyo. Kasi ayan, unlimited. Nasa atin talaga kung gusto pa natin na makabenta. Kaya depende talaga yan sa sipag natin guys, no, pag mayroon tayong sariling negosyo. So pangalawa naman guys na dahilan kung bakit mas gusto ko may sariling negosyo kaysa empleyado, siyempre ako ang amo, tayo ang amo, diba? Walang makikialam sa atin kung ano yung diskarte natin. Kasi kung tayo ang amo, so tayo ang magdesisyon kung ano yung gagawin natin sa ating negosyo. Kasi guys, pag empleyado tayo, so siyempre nangangamuhan tayo, talagang marami kang tiisin kasi may sisigawan ka, mayroong amo kasi na mahigpit, tapos samahan pa ng mga sip-sip ng mga kasama sa
trabaho. Kaya yun talaga ang ayaw ko guys. Talagang marami kang titiisin pag ikaw ay isang empleyado. Kasi nga ayan, dahil hindi ikaw ang amo. So, ayan, maging sunod-sunuran ka lang sa lahat ng utos. Hindi tulad na tayo ang amo sa ating sariling negosyo. So, tayo ang magdesisyon kung anong gagawin natin. Wala naman silang pakialam kasi tayo ang amo, tayo ang masusunod. Kaya, yun talaga ang gusto ko guys. Kaya, dati nangangarap lang talaga ako na magkaroon ng sariling negosyo. Hanggang sa natupad, wala talagang imposible. Kailangan din kasi marunong din tayo maghawak ng pera, no? Na magpalago ng ating pera. Kahit maliit lang yan, kailangan marunong tayong mag-manage ng negosyo upang sa ganon magtatagumpay tayo pag marunong kang humawak ng pera. So yan guys, kaya ito ang gusto ko talaga, yung ako ang amo, kasi kung ano yung gusto natin sa ating tindahan, so walang makikialam, walang sip-sip, walang ano, kasi grabe din ang naranasan ko guys nung empleyado pa lang ako, dami ko din tiniis, grabe, may amo talaga na malupit, sisigawan ka, kunting mali mo lang, so sigawan ka na, ipapahiya ka na. So siyempre dahil gusto mo yung trabaho, so kailangan mong tiisin. So ayun guys, hanggang sa nagkaroon ako ng sariling negosyo, so ayan, hindi ko na naranasan yung mga ganun guys na nakakasakit sa kapwa, no? Kasi ayan, tayo na ang amo, tayo na magdesisyon kung ano ang gagawin natin dito sa ating sariling negosyo. At pangatlo naman guys, na dahilan kung bakit mas gusto ko may sariling negosyo kaysa empleyado, siyempre, hindi ako takot magkamali. Alam mo kung bakit guys? Siyempre, sarili nating negosyo. Mas okay nga na magkamali tayo kasi doon tayo natututo, doon tayo nagkaroon ng kaalaman. Kasi siyempre pag magkamali tayo, so dapat baguhin natin, ibahin natin kung ano yung pwedeng magpapalago sa ating negosyo. Kasi nga, ayan, dahil nag-umpisa pa lang tayo, so di talaga maiwasan na magkamali tayo. Kaya doon tayo mas natututo. Kasi kung empleyado tayo, pag magkamali tayo, so talaga naman, ayan, pagagalitan tayo. Kasi ayan, talagang marami kang maririnig na hindi maganda, no? Pag ikaw ay empleyado, pag ikaw ay magkamali. So, base lang naman to sa aking mga na-experience guys dati nung empleyado pa lang ako. So, ayan nga, ganun talaga ang iyong mararanasan pag magkamali ka sa trabaho. Pero pag tayo ay isang negosyante, so pag magkamali tayo, natututo tayo, mas galingan pa natin para lalo pang lumago yung ating negosyo. Kasi dati guys, nung nag-start pa lang magtindahan, so mga isang buwan na yata yun, so may nangutang, pautang lang ako ng pautang, so yun talaga ang pagkakamali ko. So, yun ang binago ko. Pero ngayon, nagpapautang pa rin naman ako. Pero yung pinapautang ko, yung mga regular na sa trabaho at yung malapit lang dito sa amin. Kasi dati, kahit bago or sa trabaho ay pinapautang ko. So, yun nga, hindi tayo nababayaran. Kaya, ayan, ang kinalabasan, malulugi yung ating tindahan. Kaya, dapat piliin talaga natin kung sino yung pautangin natin. So, ayun, dahil sa ating pagkakamali, so natututo na tayo. Kaya, mas okay na magkamali tayo kasi doon tayo mas natututo. So, ayun guys, yung dahilan kung bakit mas gusto ko magkaroon ng sariling negosyo, dahil nga bukod sa walang makikialam sa diskarte mo, ikaw pa ang amo, o diba? So talagang gaganahan ka kasi magtrabaho kasi sarili mong negosyo, nasa sayo kung anong oras ka magsara. Yun nga lang ang pagkaibahan, kung mayroon kang sariling negosyo, halos walang pahinga, no? Kasi nakadepende naman din yun sa atin kung gusto natin magpahinga. Kung gusto mo mag-day-off, nasa sayo naman yan kasi ikaw naman ang amo. Kasi kung empleyado ka, kung may day-off ka, so yun lang talaga. Kung gusto mo magbakasyon, so kailangan mo pa magpaalam. Pero ito, dahil tayo ang amo, so nasa sa atin yan kung gusto natin mag-day-off or magbakasyon. Kasi tayo naman ang amo. So, ayun guys, kaya yun ang dahilan kung bakit gusto ko ng sariling negosyo. Kaya maraming salamat po.